Hello guys, this is Joy Valentine of Enjoyie Cake Academy. Welcome to my kitchen. For today's video, we're going to make giant cupcake using Bakersfield products. In this video, ipapakita ko kung paano gawin ang Eezy Mix Chocovery chocolate cake. So, kailangan natin ng 1 kilo Chocovery chocolate mix, 2 cups of water, and then of course, kailangan din natin ng giant cupcake silicone mold. So, ilagay natin yung ating cake mix, and then i-add natin yung water. Then, i-open natin yung ating mixer in low speed for 1 minute. So, after 1 minute, scrape down lang natin yung bottom para to make sure na nahalo siyang mabuti. So, after natin ma-scrape down, i-mix uli natin siya for another 2 to 3 minutes in medium speed. So, ito na yung ating chocolate mixture. Yung consistency niya is runny. So, ita-transfer na natin siya sa ating giant cupcake silicone mold. So, yung oven natin is naka-preheat na. Naka-preheat siya for 175 degrees Celsius. And then, i-bake natin siya for 35 to 40 minutes. Okay, ready na siyang i-bake. So ngayon natapos na tayong i-bake yung ating giant cupcake, and then magde-decorate na tayo using Bakersfield product. Ito yung Whippit, Fudge-It, and white chocolate. So ngayon mag-start na tayong mag-design, pero before natin tayo mag-decorate, so, kailangan natin ng white chocolate na i-microwave natin. So, if ever na wala kayong microwave, pwede nyo naman siyang i-double boiler. So, mas okay din i-double boiler kasi mas controlled natin yung init. Okay? So, aside dito sa white chocolate, kailangan natin ng Fudge-It. So, ito yung ating Fudge-It ng Bakersfield. Ang maganda dito is ready to use na siya, and then maganda rin yung consistency niya. So, siya yung gagawin nating filling ng ating giant cupcake. And then, after ng Fudge-It na mailagay, syempre i-cover natin siya ng ating cream paste na Whippit. So, yung ating cream paste na Whippit, for 1 pack is 1 kilo. So, hindi naman masyadong madami yung ating magagamit dito sa ating giant cupcake. So, i-half lang natin siya. I-half natin ng 500 grams. And then, kailangan natin ng 250 grams na cold water, or pwede rin natin siyang i-replace ng cold milk. Okay? Okay, nailagay na natin yung ating cream paste na Whippit. So, imimix lang muna natin siya, or i-cream natin for 2 minutes. In medium speed. So, stop natin and then scrape natin. Scrape down yung sides. Then, continuous mixing lang. So, yan. Nakikita nyo na nag-smooth na siya. Then, off natin. So, parang nag-loosen na siya. Kanina kasi masyado siyang parang stiff pa. Ngayon, mas nag-ano na siya, cream or nag-smooth na. So, after ng 2 minutes,
papalitan natin yung attachment natin. So yan, nailagay na natin yung twist attachment. Then, i-add natin gradual yung ating 250 grams of water, cold water. So, pwede kayong gumamit ng milk. Yan. So, low speed lang or medium speed. Then, stop lang natin siya and then scrape natin yung side. So, continuous mixing lang for medium speed in 2 minutes. And then, after 2 minutes, i-high speed nyo na siya for 6 minutes. So, makikita nyo yung difference, magdo-double volume na siya. Okay? Ayan, so nakita nyo yung difference, nag-double volume na siya. So, nakaka 5 minutes na ako. 1 more minute, and then okay na tayo. So, ito na yung ating Whippit na whipping cream. So, ready na siya. Nakita na siya. Double volume and very stable siya. So, ito yung ating white chocolate na microwave na natin siya for 2 minutes in medium heat. So, syempre, kailangan natin ng giant cupcake silicone mold. And then, yung white chocolate pala natin, no need to add cream. So, as is siya, pure white chocolate. And then, ipo-pour natin siya dito sa ating giant cupcake mold. So, dapat pagka nilagay nyo siya sa ating silicone mold, kailangan medyo mainit pa siya. Then, kailangan ma-cover yung inside ng silicone mold natin. Just in case na, syempre, nagko-cool down siya, pwede nyo naman siyang ibalik uli sa microwave para maging runny siya. Okay, kailangan i-cover lang natin. And make sure na medyo makapal din para matibay siya. Pwede nyo rin siyang lagyan ng color if you want. Any color pwede naman. Kasi ito yung base ng ating giant cupcake. So, ang ginawa ko is white. Kasi yung frosting natin is lalagyan ko ng color. Okay. So, yan, na-dry na siya and matigas na din. So, make sure lang na yung paglagay nyo ng white chocolate is medyo makapal para hindi siya mag-break. Okay, so ngayon, i-unmold na natin siya sa silicone mold. Make sure na dahan-dahan lang. Okay. So, ito lang yung medyo delicate part kasi kailangan maingat tayo dahil pwedeng mag-break yung chocolate. Pero I think, ano naman siya, ang maganda dito sa Bakersfield white chocolate is matibay siya. So, yan. Naalisin na natin siya. Okay, dahan-dahan. Oops! Yay! Hindi siya nasira. So, yan na siya. So, di ba? Ang ganda.
So, ang tibay nung Bakersfield white chocolate. Ang galing. So, ngayon, ikakat na natin yung ating giant cupcake. Now, taas. Make sure lang nakapantay siya. So, after natin makat yung ating cake, ibabalik natin itong ating white chocolate dito sa ating silicone mold na giant cupcake. So, maglalagay na tayo ng frosting. So, kaya natin ibabalik kasi para habang nilalagay natin siya ng frosting or filling, para may support. Okay? So, first, lagyan niyo muna yung chocolate ng bottom. So, lalagyan natin siya ng Fudge-It chocolate. So, after natin malagyan ng ganache, ilalagay na natin yung ating cake. So, yung ating third layer, so after na natin malagay yung third layer ng cake, so yung ibabaw, ito na yung ating Whippit. Yan, so lagyan lang natin siya. So nakita niyo naman napaka-stable ng ating frosting. So itong ating top. So, lagyan natin siya ng frosting. Sa frosting natin, pwede tayong maglagay ng color. So, lalagyan natin ng pink color yung ating whipping cream, ating Whippit. So, konti lang, very light lang siya. Then, mix natin. Nilagay ko na yung whipping cream sa aking piping bag. So, magde-decorate na tayo. Ang piping tip ko is 1M. And then, sa decoration naman, kung nakikita niyo yung mga, actually ang theme natin is for Valentine's, decoration ng ating giant cupcake. So, in case na gusto nyong benta, magregalo, so pwede. Ito yung leftover ng aking white chocolate, so nilagyan ko ng color red, and then, nilagay ko sa plastic mold. If ever na wala kayong chocolate na pwedeng gawin na ganito, pwede naman yung gum paste and then i-cut nyo na lang ng heart shape. Okay? So marami kayong pwedeng gawing decoration dito sa ating giant cupcake. Pwede rin kayong gumamit ng mga pearl or sprinkles. Okay?
So, meron din ako ditong ribbon. I-decorate ko siya mamaya after nating malagyan ng frosting yung ating giant cupcake. Okay, so gagawa tayo ng decoration dito. Ang gagawin ko is rosette. So, mag-start tayo dito sa ibaba ng ating parang frosting ng ating giant cupcake. Okay? So, rosette is from inside going to outside. So, natapos na tayong mag-frosting and then lalagyan ko na siya ng decoration. Na-transfer ko na rin siya sa cake board. So, yung theme natin is Valentine. So, lalagyan natin ng heart sa top. So, pwede rin natin siya lagyan ng pearl. Nice. Okay, now lalagyan natin ng ribbon. So, i-measure natin kung gaano kahaba. Yay! Tapos na natin ang ating giant cupcake using Bakersfield Products. This is Joy Valentine. Thank you for watching.